Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for November 21, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong November 21, 2024. Para po ito sa inyo Pisces ngayong November 21, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces. Open na po ang inyong monthly gabay tarot reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me, Pisces, for schedule. Maraming salamat po. Please be reminded, still may sipon ako at parang may ubo na rin. Oo, so pasensya na po. Okay, so focus kayo sa mensahe. And don't worry, nakafocus ako sa reading natin ngayon. So, pahinto-hinto ako, slow ako magsalita para klaro yung mensahe po. So, yun. Spirits Guide, mga ganap po. Para kay Pisces, ngayong November 21, 2024. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Pisces kayo November 21, 2024. Need 2 cards po. Okay. Nakita ko dito na nag-aaral kayo. Pwede nagbabasa ng libro, document, news. Oo. Para may makuhang kaalaman. Again, nagbabasa kayo ng libro. Pwede nag-self-study kayo na para may makuhang kaalaman, learnings. Nakikita ko rin dito na may nalaman kayong sikreto. May nalaman kayong sikreto. Pwede lang ilang sa inyo na may concern regarding sa education, pwedeng sa school, or balik-aral, ganon. Nakikita ko rin dito, wow, prosperity. Nakita ko yung prosperity dito. May nag-uusap na grupo ng tao and I believe this is your family. Nag-uusap regarding sa property. Yes, may prosperity po ha. Wow, ang ganda niyan. Tapos ang ilan sa inyo, habang nagtrabaho, nag-iisip na magbakasyon ka sa bahay kasi you felt security, calm, and relax pag nasa bahay kayo. Tapos ang ilan sa inyo, home-based yung trabaho, pwede din ng ilan sa inyo, literal na nagbakasyon na ngayon, nasa bahay.
Oo, para makapagpahinga. Okay? Tapos nakikita ko dito na success din ito eh. Wow, ang ganda. Ang ganda ng cards nyo ngayon. Success. And may nakita kong fame dito, recognition. May nakita rin ako dito mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Yung nag-update ka ng goal mo, yung saan ka na ba sa goal mo sa buhay, yon. Tapos may malakas ang inyong intuition at may malalaman kayong tao na hindi totoo sa iyo. Okay? Nagkaroon ng time for reflection dito, lalo na sa gabi. Okay? So hold your vision. This is the clarification of your card here. Oh. Tapos, wow. So, expect a powerful change. Kita ba? Kita ba? Oo. Yan ha. Expect a powerful change. So, prepare. Be ready sa powerful change na ito. And I consider that that is a new beginning. Spirit's Guide. Energy po ni Pisces ngayon November 21, 2024. And the clarification of this card po. So, Pisces. Sa mga may oras dyan, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung Last 4 Days Kabay Tarot reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong November 21, 2024. Panoorin nyo po yung 2019, 18, 17. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, meaning to say, pinupush yan ng card sa inyo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy mo ngayon, Pisces? Nawalan ka ng pag-asa dito. Bakit naman? Be confident. Kasi ang ilan sa inyo dito nagkaroon ng lack of confidence. Gustong mag-give up. Tapos, pwedeng nagkaroon ng blockages. So, believe in yourself. Importante talaga to, Pisces. Be confident. Believe in yourself. And focus tayo sa positivity, okay? Kaya yan. Huwag kayong mag-give up. Kaya yan. Tapos, huwag kayong mag-give up lalo na sa mga gawain nyo. Okay? Tapusin nyo po yung mga ginagawa nyo. Tapos, believe in yourself. Inspiration is on the way. Huwag kayong mag-alala. Pisces, inspiration is on the way. So, don't give up. Your body and soul will heal, but that healing will take time. At least nasimulan na. Magkakaroon ng healing process. Okay? Magtiwala po. Listen to your intuition. Connect to your energy. Listen to your intuition. Re-energize po. And have faith sa universe. Okay? Disappointed kayo dito eh. Yung nawalan pag-asa. Don't worry. May parating po na inspiration. Huwag kayong mag-give up. Magkakaroon ng healing. So, ang advice ng card nyo po dito, be inspired. Dreams do come true. All your dreams are coming true. So, heal the past and feeling hopeful for the future. Yan yung pinaka-importante. Heal nyo yung nakaraan, tapos feeling hopeful for the future. Okay? Focus tayo sa present para magkaroon ng better outcome sa future. Okay? Maging positibo, gumawa ng paraan, huwag kayong huminto. Huminto kayo pag pagod kayo. Okay? Kailangan talagang magpahingan yan. Tapos balik ulit sa laban. Okay? So, yun. Hold your vision. Be ready sa powerful change. Yan. Ano pa? Pisces. Nakita ko dito na nagkaroon ng pagkakaisa. You're making memories. Wow. May plano kayo mag-outing or may ganap na reunion po.
May nakita ko dito nag-spend time ka sa mga bata, pwedeng sa inner child mo. Pwede din nag-reconnect ka sa inner child mo. Connecting to your own inner child will refresh you. Kaya nakakabuti yan sa iyo. So, pwede din nag-spend time ka sa iyong old friends or sa mga taong parang pamilya mo na rin or literal talaga na family mo. Kasi may nag-uusap dito sa oracle nyo na family. Diba? Yung may nag-uusap dito na family regarding sa iyo, regarding sa property also. Okay? Yun. Nakita ko yung support ng group of people dito sa iyo. Magbibigay sila ng motivation sa iyo nang siyang dahilan na magkakaroon ka ng focus sa pag-achieve sa goal mo. Hold your vision. Okay? Spirit's Guide, Career and Money po ni Pisces ngayong November 21, 2024. And the clarification of this card po. So, sa career and money mo, Pisces, anong ganap? Nakita ko dito na nagkaroon po ng may success na nangyari. Lumabas dito at lumabas din siya dito sa career and money. Pero, ang paalala ng card dito, dalawa to ang paalala. Do not overspend sa work. Pag over, masama na yan. Oo. So, kailangan nagpagbalanse. Ang ilan sa inyo, wala lang time mag-relax. Puro na lang trabaho. So, do not overspend. Pwede din pag-overspend ito sa kaperahan. So, do not overspend. Marahil na may na-receive kayong malaking pera. So, may paalala ka sa dito na do not overspend. Pagbalanse ay kailangan po. Okay? May concern din dito sa materialistic po. Pwedeng concern ito sa iyo or concern mo sa isang tao na may concern din dito sa hindi nagbigay ng halaga. So, yon. Kailangan ng pagbalanse niyan sa emotion. Baka na-disappoint kayo sa kanya. Kasi disappointed kayo dito eh. Okay, ano pa? Nakikita ko rin dito na may hesitation. Okay. Yung dalawang card na nagsabi dito na may concern talaga kayo sa obsessive na tao or matigas ang ulo na ayaw makinig sa iyo. Nawalan ka ng gana. Nawalan kayo ng gana. Kaya nga may lumabas dito na nawalan kayo ng pag-asa, di ba? Pero don't worry, magkakaroon naman ng healing. Pwede din nagkaroon ng delay sa hinihintay mo, Pisces. Pero ang sabi ng card dito, expand or exercise your patience. Okay? Exercise your patience. Intindihin mo. May dahilan po yan na bakit nag-delay. It might be may ipaparealize ang universe sa iyo kung bakit nagkaroon ng delay para magamit mo sa tama. Okay? Sa pagdating nyon, ng delay na iyon, magamit mo sa tama. Kailangan mong may ma-realize muna. Para sa pagdating nun, anong tawag nito? Magamit mo sa tama. Natumbok ko. Kasi paulit-ulit, diba? So, yun. Pwede din nagkaroon kayo ng hesitation to take an action. Pero yun please be reminded, pag delay, matutuloy yan. May mga dahilan lang kung bakit hindi nagkaroon na hindi dumating agad. Okay? So, may concern kayo sa isang tao na nagkaroon kayo ng disconnection or hindi maganda ang trato. Yung pakikitungo. Oo. Sa trabaho or sa connection sa isang tao. Pwedeng nangyari na ito na naalala mo kasi na-disappoint ka talaga. Okay? So, yun. Sana ma-overcome mo iyan. Ma-overcome mo yan kasi may sabi dito na magkaroon ng healing.
Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces ngayong November 21, 2024. Pisces po. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May challenge ngayon sa, I think sa family to or sa grupo ng tao. Kasi feeling mo, kinokontrol ka ng isang tao para hindi masunod yung plano mo sa buhay. May conflict dito regarding sa property na hindi nagkasundo. May takot din kayo na, inom muna ako ng tubig, salit lang po. May takot ka rin lumabas sa comfort zone mo. May concern din sa third party, yung tutol. Dalawa yan tutol sa inyong plano sa buhay or literal talaga na third party concern. Secret affair, mistress, ganon. May ilan din dito nag-take advantage sa inyong kabaitan. So mag-ingat kayo. Tapos, mag-ingat kayo sa taong mapanilang at pagnanakaw. So, lumabas siya dito. Malalaman mo ito kung sino ito, Pisces, kasi malakas ang inyong intuition. Kailangan mo lang makinig. Okay? Malalaman mo yan kung sino iyan. So, beware na lang po. Tapos, ano ito? Nakikita ko rin dito na nag-overthink ka, pero now, nilalaban mo, kinakaya mo ang sitwasyon, ayaw mo na mag-overthink. Nag-decide kang tulungan mo yung sarili mo. Kasi yung nakaraan, nagkaroon ka ng anxiety, hindi lang overthink, nagkaroon ka ng pag-alala, anxiety, doubt, resentment, ayaw mo nang mag-overthink ka, worried at stress. Yan, klarong-klaro. Nakikita ko yung conflict. Oo. Pero actually, nakikita ko dito, communication is the key. Kailangan lang ng schedule para mag-usap kayo. Pero now, binigyan mo ng action para magkaroon ng healing, ayaw mo na mag-overthink. Kinakaya nyo po ang sitwasyon. Okay? So, yun. This is good kasi binigyan mo ng, yung what I meant is, tulungan mo yung sarili mo. And dito yon lumabas sa healing na huwag kayong magwala ng pag-asa. Okay? So, please be reminded also, kung may problema kayo sa love life. Like for example kung may problema kayo sa love life, huwag niyong dalhin sa trabaho. Okay? Para hindi mas maging mabigat yung problema niyo. Kung mabigyan ng solusyon ng love life niyo, di wala ka ng problema, di ba? Tuloy-tuloy. Okay? So, yun. I'm hoping ma-overcome nyo po ito and stop overthinking kasi nakakasama yan sa inyo. Overthinking can steal your happiness, opportunities, nakaka-drain niya ng energy. Paalala lang po talaga. Tapos, yun. Kung may tutol sa inyo, sa inyong gusto, sa inyong plano sa buhay, then alamin mo kung bakit siya tutol. Kung wala siyang masabi, alam nyo na. Hindi siya totoo sa iyo. May insecurity siguro siya or inggit. So, walang problema sa iyo. May problema sa kanya. Pero kung may experience siya, alamin mo. Tapos, para ma-beware din kayo. Okay? Tapos, yun. Pwede din tutol ito sa pagkakaroon ng yung pagkakaroon ng relasyon sa isang tao. Pwedeng ganun. So, after nitong challenges ni ito, sa career man, sa love life man, o sa inyong sarili, ma-overcome nyo ito. Pag after nito, expect a powerful change. Kailangan lang ng acceptance. Kung may tao natuto sa inyo, then, hindi na kailangan magalit.
Huwag kayong magalit kasi nakaka-drain din yan ng energy. Parang nag-overthink din kayo niyan. So, yun ha. Overthinking can steal your happiness, peace of mind, happiness, opportunities na makaka-drain ng energy. So, time for reflection. Paalala lang po. Time for reflection dito. So, time for reflection and mindfulness skills. Paalala lang po. Okay? So, i-search nyo yan sa Google para ma-stop na yung overthinking na yan. Kasi overthinking nakakasama yan talaga sa inyo. So, focus kayo sa binigay sa inyo na blessings. Kasi may success dito, fame, prosperity, learnings. Focus kayo. Habaan nyo din ang pasensya nyo ha, kasi parang naghihintay kayo ng pera dito or na isang opportunity na makapagbigay sa iyo ng isang opportunity na makapagbigay sa iyo ng financial growth. So, kailangan nyo maghintay, habaan ng pasensya. I-pray nyo. I-pray nyo. Kahit anong sitwasyon nyo ngayon, i-pray nyo kay God. I-surrender nyo lahat yung anxiety nyo, yung worries nyo kay God. Isumbong nyo. Oo, kung sa person ito, mention nyo yung name, then move forward kayo. Si God na bahala nun. Tapos, hingi kayo ng divine assistance. Okay? So, yun. See you tomorrow. Focus kayo sa blessings na binigay sa inyo. Pagyamanin nyo po. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.